Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng Kaliban ng Kaliban ng Santa Maria, ay ating po yung binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Pray for the sick from the family. O ipanalangin natin ang may mga sakit mula sa ating pamilya, mga mahal sa buhay at ating kapwa-tao. Yan at ngayon ipaliliwanag ko po sa inyo, ibabasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa bagong dipan ng mabuting balita sa paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po kay Apostol San Mateo kabanatang 8, talatang 5 at talatang 8 hanggang 13, ito po ang mensahe. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitan sa hukbong Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po ay na-paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahirapan. Paroroon ako at magagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo ayon sa inyong pananalig. Mangyari ang inihiling ninyo noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan, kabanata 15, talatang 7 at talatang 15. Ito po ang mensahe. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang anumang maibigan ninyo at ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Humirang upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon na namang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ipapatuloy po natin kay Apostol Santiago kabanata 1 talatang 7, ito po ang mensahe. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon. Ang tao babago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ito po. At ipapatuloy po natin kay Apostol Santiago, kabanata 5, talatang 14 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag ninyo ang matanda sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito sa ating pamabahagi ng The Bible Evangelizations. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon paliliwanag ko po sa inyo ang mensaheng ito mula sa tema na Pray for the sick from the family. Nais pong mapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais niya na kung tayo ay magkakasakit, kung tayo ay magkakaroon ng karamdaman, ay magkaroon tayo ng lubos na pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan at pangalan ng Panginoon sa Kristo at tayo'y Kanyang pagagalingin. Kagaya ng sinabi ng banal na Panginoon sa Kristo na kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, mananampalataya sa Panginoon Diyos ng lubos at tayo mananatili sa Kanya, ipagkakaloob niya ang anumang ating hihilingin sa pangalan niya. So ipagkakaloob ng Diyos ang anumang hihilingin natin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at ito rin ay gagawin ng ating banal na Panginoon sa Kristo sa atin sa ikararangan ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay manampalataya na lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at kanyang pangalan at ipagkakaloob niya ang ating pangangailangan. Partikular, magkaroon tayo ng malaking pananalig sa pagpapagaling ng karamdaman. Kung tayo may karamdaman, mananampalataya tayo, manalangin tayo na may pananampalataya, malaking pananalig at pagagalingin tayo. Gawin din sa ating kapwa-tao. Ipanalangin natin sila at pagagalingin ng kanilang karamdaman. Maging ating kapamilya, lalo na. Ang kagaya nung ginawa nung kapitan na ating nabanggit doon sa talata sa San Mateo na nagkaroon siya ng malasakit sa kanyang alipin o doon sa kanyang likod na mapagaling ang kanyang karamdaman. Lumapit siya sa Panginoon sa Kristo. Sa kanyang laki na pananampalataya,
hindi na pinuntahan pa ng Panginoon sa Kristo yung bahay nung kapitan. Gumaling yung kanyang alipin. So sa ganung klase ng mga pananampalataya natin ay tayo ay pagagalingin ng ating banal na Panginoon. Lalo na siya ngayon ay nasa piling na ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya manampalataya tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at tayo pagagalingin sa kanyang karamdaman. Gayunman ay tayo ay magkaroon ng iba yung walang pag-aalinlangan na pananampalataya. Sapagkat kung tayo mag-aalinlangan, tayo ay hindi niya pagagalingin. Tayo ay hindi natin makakamit ang ating inihiling kapag bago-bago ang isip at may pag-aalinlangan tayo. Hindi tayo dapat mag-aalinlangan sa Panginoon sa Kristo, sa Panginoon Diyos, sa ating pananampalataya. Dapat 100% ang pananampalataya at makakamit natin ang ating inihiling sa ating pananampalataya. Ating isulat, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan para dinggin tayo ng ating banal na Panginoon Diyos. At yung ating ipinapanalangin ay pagalingin at kung tayo may sakit tayo ay dinggin sa ating mga pananalangin. Kaya kung tayo may sakit, tayo ay humingi ng kapatawaran. Sapagkat kung tayo nagkakasakit, dahil sa tayo ay napapahamak sa ating pagkakamali, tayo ay nagkakamali sa ating pamumuhay directly sa kalusugan. So kung tayo ay mali sa kalusugan, maaari tayo mapahamak or tayo ay piniperwisyo ng ibang tao. Kaya tayo ay nagkakaroon ng sakit at maaaring tayo ay nagiging mahina na rin sa ating pananampalataya or wala tayong pananampalataya or tayo ay nagkakasala rin. So kaya tayo ay, kung tayo ay napinsala ng ating kapwa o ating pagkakamali o anumang uri ng tayo nagkaroon ng karamdaman, tayo lumapit sa Diyos ng may malaking pananampalataya para tayo pagilingin. Hilingin natin ang ating karamdaman, gayon din sa ating kapwa-tao, maging kapamilya natin. At sila'y pagagalingin ng ating banal na Panginoon Diyos, maging tayo. Ngayon, may tulong din ang medisina at ito'y ginawa ng Diyos para sa kanyang mapapagaling at sa kanyang impart para tayo ay gabayan. Magabayan sa pamamagitan ng practical medicine o yung scientific na ginawa ng Diyos para dito sa practical na ito para tayo mapagaling. Kaya man ipapanalangin pa rin natin ang lubos para tayo lubos sa mapagaling yung scientific medicine na yan. Nagabay din ng ating banal na Diyos. Kapag yung mga gamot na yan, ginawa ng Diyos na ginagamit ng mga doktor, ay ginawa ng Diyos yan para tayo ay magabayan sa ating mga karamdaman. Yan mga yan. So yung doktor din, ginawa din yan para ma-prescribe yun. So ngayon, yung mga doktor, kinakailangan, ating idalangin sila na magabayan sila para maging tama yung prescription o finding sa'yo. So yun, di ba? So kaya tayo ay manampalataya kung tayo ay lalapit sa doktor. Kailangan din samahan din natin ng pananampalataya kung tayo man ay lalapit din sa doktor para tayo ay pagalingin sa iba't iba nating karamdaman o pagkakamali na maaaring mapagaling ng doktor. At higit sa lahat ay syempre kung tayo ay direktang mananampalataya sa Diyos na tayo ay instantly mapagaling ng kanyang paghihimala sa ating mga karamdaman. Ngayon, ganon ang ating dapat na gawin. So, muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan at gabay sa pamumuhay na ito para sa mabuting pamumuhay. At sana ay patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng salita ng ating Banal na Panginoon Diyos. At kayo ay mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Gayunman, higit ay ang pakikinig ninyo ng mabuting balita ng himalang ito at kayo ay isabuhay ito para kayo magkaroon ng kaligtasan. Sa gayon ay tayo ay makapamumuhay ayon sa salita ng Diyos at magkakaroon tayo ng kaligtasan spiritual. Malaki ang pag-asa natin na magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual sa pagsasabuhay ng mabuting balita. At sa Interfaith Unity, paliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria ang lahat ng mga reliyon. Mabuklod tayo at mapunawa ng ating mga reliyon. Sa gayon, mapapayaran natin yung kapayapaan, maiwasan natin yung sigadutan sa ating mga paniniwala, pananampalataya. Magkakaroon tayo ng respeto sa ating mga pananampalataya. At pagkakaisa, mapapayaran tayo ng pagmamahalan, kapayapaan, etc. etc. Aral ng ating mga reliyon. At
doon sa CBCB Vatican Church, kayo patuloy na magabayan ng ating banal na maliwanagan ng banal na Santa Maria, patuloy yung pagbuklori ng sangkatauhan sa pananampalataya mula sa Pilipinas, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoong Jesucristo at muli yan. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong umaasa ng gabay ng kaliwanagan ng banal Santa Maria, at kayo ay pagbuklod sa pananampalataya, ating mapagbuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo sa ating paghahayag na ito. At doon sa mga kapamalan, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria, at kayo ay mamahalan na mabuti. Tugunin niyo yung karapatang pantao. At doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo maliwanagan ni Banal Santa Maria at mamahala kayo patuloy na mabuti at matuwid. Gayun din doon sa lokal na aming kapulisan, magabayan kayo at mapagpairal kayo ng patas na peace and order. At ang magpairal kayo ng kapayapaan, protektahan din kayo ng ating mga Panginoon Diyos sa inyong pagpapairal ng peace and order. Yan. At doon sa mga lokal na parokya sa aming sa bayan ng Infanta Quezon, ay maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria at patuloy yung pagbuklod. Yung mamamayan ng bayan ng Infanta Quezon at sila mananampalataya sa Diyos at sa pamamagitan ng Banal na Panginoon Jesucristo. At yung mga bawat mga reliyon doon ay maliwanagan, magkaisa kayo sa pag-uunawaan ng mga reliyon. Mayroon ng kapayapaan. Yan, magandang hapon sa inyo lahat, at muli, ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat. Doon sa mga may sakit, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria, ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo, at kayo ay mapagaling sa inyong mga karamdaman. Magkaroon kayo malaking pananampalataya sa Diyos at kayo ay mapagaling sa inyong karamdaman. Magandang hapon sa inyo lahat. Yan.